Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento po. Samahan nyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin. Komentuhan po natin itong mga katambay. Itong nakaraang araw po, ang PDP laban po ay naghain po ng petisyon. Lalong-lalo po sa online voting daw po na gagawin po ng COMELEC mga tambay dito po sa ating mga kababayang OFW. Ito po hindi po sinasang-ayunan ng PDP laban, kaya po dumulog po sila sa Korte Suprema mga kababayan para pigilan po ito. Dahil alam naman po natin, ang online voting po, kung gagawin po nila ngayon, ay meron pong hindi maganda pong nakikita ang mga Pilipino. Lalong-lalo po kung natatandaan nyo, si Attorney Harold Respicio, di ba? Ano po sinabi ni Attorney Harold Respicio about dyan sa COMELEC? Mga kababayan, ay meron daw pong problema, lalong-lalo po, yun ba yung pinahayag niya? Yung machine, pag nakakonekta sa internet, ay po pwede raw pong madaya, mga kababayan. Painggan po muna natin ang balita. At may sagot din po si Commissioner si COMELEC Chairman George Erwin Garcia about po rito sa mga petisyon po, sa ginawa pong petisyon ng PDP laban mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Naghain ng petisyon ng PDP laban sa Korte Suprema para pigilan ang internet voting para sa OFWs dahil wala umano namang batas para rito. Bukas naman ang COMELEC sa inihaing petisyon at tiniyak na susunod anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema. Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Pinahaharang ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan sa Korte Suprema ang implementasyon ng internet voting para sa overseas absentee voting. Personal na nagpunta sa tanggapan ng Korte Suprema ang ilang kandidato ng PDP laban sa pagkasenador para maghain ng petition for prohibition and mandamus laban sa online voting. Hiling nila sa Korte Suprema maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction. Giit ng kanilang abogado na si Attorney Israelito Torion, wala naman sa batas ang online voting. So pinag-aralan po namin and we found out na yung Commission on Elections resolutions na ipinalabas nila starting with 11061 on overseas Filipino voting system medyo depektibo po. Kasi po, i-summarize ko na, wala pa pong batas on online voting. Wala pang batas. Sa kanilang petisyon, kinwestiyon na rin ng mga itong automated counting ng mga boto, gayong sa ilalim umano ng Section 31 ng Republic Act 9369 o ang Automated Election Law. Nagkasaad naman umano dapat ang pagbilang ng boto sa precinct level. Because it is provided by law. Second, it is a voter verification mechanism in itself. Kung meron tayong manual counting, makikita po natin yung progression of votes. Makikita ng mga watchers kung sino talaga ang binoto nila at meron tayong tally sheets. Meron tayong election returns na klaro. Meron tayong certificate of votes. So we can have clear basis, meron tayong factual basis pagpunta na doon po sa canvassing. Bukas naman ang COMELEC sa inihaing petisyon at tiniyak na susunod anuman ang desisyon ng Korte Suprema. Ini-expect namin na sana may mag-question para lang malaman natin kung talaga bang tama ang aming gagawin para din mabigyan tayo ng guidance ng ating kataas-taasang hukuman. Hiling lang ng COMELEC, sana agahan lang ng SC ang paglalabas ng desisyon. Sa Abril at 13, magsisimula na kasi ang overseas absentee voting. Giit ni COMELEC Chairman George Garcia, bago nagdesisyon, dumaan naman ito sa pag-aaral at mga konsultasyon. Kaya naman, pinursige ng COMELEC ang internet voting. Sinasabi nila walang batas. Ang aming pong interpretasyon, yung pong Republic Act 10950, yung mismong amendment sa mismong batas natin patungkol sa overseas voting, ay nagsasabi na ang COMELEC can venture on other mode or modes of voting. Mas malaki rin anya ang matitipid dito ng gobyerno at tiyak na mapapataas pa ang voter turnout. Tinagot rin ng COMELEC ang iginiit na manual voting ng mga petitioner. Nung magkaroon tayo ng Republic Act 9369, yung automated election law, inabandon po completely ang manual election.
or manual voting and manual counting. Completely po abandoned. Hindi po nag-prescribe ang ating batas ng dalawang sistema sa isang eleksyon. Adeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag. Bakit kaya mga tambay? Talagang ang COMELEC po ay pilit po na talagang gawin po ang online voting po sa mga OFW. Bakit kaya? Something PC, mga tambay. Samantalang pwede naman pong gawing hybrid. Di po ba? Hybrid. You know? Meron ka ring counting sa mga presinto po. Tapos saka mo ngayon, ilalagay po sa machine. At least ang mga botante po ay nakakasiguro po sa boto po, lalo-lalo ang mga OFW, na nakakasiguro po sila ang kanilang boto ay hindi po madadaya. Dahil po, di po ba, ano po ba ang pumutok na issue po dyan? Lalo po sa gagawin po nila. Ito pong machine, itong gagamitin po nila. Pag ito pong machine na gagamitin ay nakakonek sa internet, di po ba, dyan nga po magkakaproblema yan. Magkakaroon po ng dayaan ayon po kay Attorney Harold Respicio, di po ba? Dahil isa pong expert IT ang isang abogado at alam niya na pwede pong dayain ito, pwedeng mapalitan ang numero ng boto, ang total vote. Pwede po dahil na pinatunayan po yan ni Attorney Harold, di po ba? Pero ang COMELEC po, mga kababayan, ay pinipilit po talaga na talagang yung kanilang sinasabing online, sa online na, mga kababayan. Bakit kaya? Bakit kaya, mga kababayan? Pinipilit ng COMELEC na online. Sana po, dahil nagmamadali na po ang COMELEC, dahil nga po sinasabi po, ito pong April po, April 13 po yata, ang sinabi po ng COMELEC, kung hindi nakakamali yung lingkod, mga kababayan, halos isang linggo na lang po mahigit yan. Isang linggo na lang po mahigit at uumpisahan na po nila ang boto, ang boto po ng mga OFW, mga kababayan. Nakakatakot po dahil po sa pinasabog po ng isang Attorney Harold Respicio, nakakatakot po mga tambay. Napakahirap pong magbigay ng tiwala sa COMELEC, mga kababayan. Lalong-lalo na po itong machine na gagamitin po. Dahil meron pong nagpatotoo na napakadali pong dayain, mga kababayan. Gaano po karami ang OFW. Napakalaking boto po ng OFW. Kaya nga po pinoprotektahan po ng PDP Laban na wag madaya o mawala o masayang ang boto ng mga OFW doon sa mga binoto nila ay mapunta po sa mga politikong mga masasama ang layunin. Di po ba? Dahil napakahirap na po pagkatiwalaan po di umano ngayon ang mga nakaupo. Di po ba? Ang mga nakaupo po ngayon di umano yung mga traidor. Mga traidor po yata ang mga nakaupo ngayon. Nakita nyo po yung ginawang pamumulitika, demolition job sa mga Duterte. Nakita nyo po ginawa? Pagte-traidor, pinalayas, pinadukot, kinidnap. Dahil napakalakas na politiko. At yung endorsement na ibinibigay ng isang dating Pangulong Duterte sa kanyang mga kaalyado ay napakalakas. Ano po ginawa ng gobyerno? Ano po ginawa ng Commander-in-Chief natin, mga kabayan? Ipatapon po, kidnapin, ipatapon na parang hayop, ipamigay sa mga banyaga. Ngayon pa, botohan, hindi nila gagawin. Yung malakas nga na dating Pangulong Duterte sa politika, pinatapon, botohan pa, halalan pa, hindi kayang gawin. Nagawa na nga nila sa dating Pangulong Duterte, kahit napakarami nilang nilabag na batas, pati ang ating soberenya, pati ang ating judicial, sige nga. Nagawa nila yon dahil sa politika. Ito pa halalan, politika ito. Politika ito, halalan. Sana
Sana madali ng COMELEC, ay ng Supreme Court. Magbigay na agad ng TRO ang Supreme Court para mapigilan po. At yung sinasabi po na dapat ang gawin po ay hybrid. Hybrid po, di ba? Hybrid. Merong manual at meron ding machine. Para lahat ng boboto ay meron silang mga kopya. Kopya ang mga botante. Di po ba? At medyo malaking porsyento po, mababawasan po ang pandaraya. Dahil magkakaroon po ng kopya, resibo ang mga botante. Dahil, magtatali po yan Pag-hybrid, di po ba? Meron po kasing hybrid na bilangan at meron din po sa machine. Ngayon, pwede po yan ngayon magtali kung pumaparehas po. Dahil merong hybrid, di ba? Merong counting at merong machine. Ngayon, pagka hindi po pumarehas yun, ibig sabihin nun, nagkadayaan. Di po ba? Kailangan lagi pong balance at parehas po ang lalabas. Yun po napaka-importante at kailangan po kasi ngayon maging matalino. Maging matalino po ang taong bayan. At maging matalino po ang PDP laban. Dahil nakita naman po natin kung paano po sila lumaban ng politika ngayon. Nagpapabagsak po ng politiko. Nagpapatapon ng mga politiko sa ibang bansa. Nagpapamigay ng Pilipino sa ibang bansa, sa mga dayuhan. Ganyan po sila katindi pagdating sa politika, mga kababayan. Kaya tamang-tama po yung ginawa nila Atty. Torion at ng PDP laban na talagang questionin nila at harangin dahil napaka-importante po ang boto ng mga OFW. Napaka-importante po. Solid po yan. At nakikita po natin na talagang solid vote po ang makukuha po ng PDP laban sa mga OFW. Napakalaking porsyento po. Komento ko, baka makuha po ang 95% na boto ng OFW para po sa PDP laban. Yan po ang kinatatakutan ng gobyerno. Kinatatakutan po nila yan. Dahil nga po isinusuka na po. Isinusuka na po. Isinusuka na sila ng taong bayan, lalong-lalo ng OFW. Kaya ang tangi lang pong pamamaraan, di umano nila, ayang halalan. At kailangan masunod ang gusto ng isang COMELEC chairman, George Erwin Garcia. Di kaya. Kaya pinipilit ng isang COMELEC chairman Garcia na talagang ituloy yung sinasabi nila na idea nila na sinasabing hindi makakadayaan doon sa computer, doon sa machine na gagamitin sa halalan. Pinatunayan na nga ng isang abogadong IT na pwede at magkakaroon ng dayaan pagka ito'y itinuloy nila, lalo ko ito'y nakakonekta sa internet, mga kababayan. Kaya bantayan po natin to, mga kababayan, lalo na po, malapit na po pala silang magpaboto at umpisahan ang boto ng OFW. Maging matalino po tayo, mga kababayan. Wag na po tayong magpaisa at wag po tayong magpabudol at magpadaya, lalo po sa COMELEC. Wag po tayo basta-basta magtiwala. Di umano sa COMELEC ngayon, mga kababayan. Alam naman po natin ang galawan po ngayon. Napakarami pong pumutok na issue po pagdating po sa COMELEC, mga tambay. Mahirap na po. Baka ma-Hello Garci po tayo. Nung panahon po ni Gloria, ay usong-uso po ang Hello Garci. Baka po sa panahon ng binagoongang Pilipinas, ma-Hello Garcia po tayo. Hello Garcia. Nung panahon po ni Gloria ay Hello Garci. Hello Garci. Mahirap na po sa panahon ng binagoongan. Dahil nga po isinusuka na. Isinusuka na po ang binagoongang Pilipinas, mga kababayan. Isinusuka na ng taong bayan.
Kaya mahirap po mga kababayan, maging matalino po tayo. Baka po mapangalawahan po si Hello Garcia. At ang lumabas po ay Hello Garcia naman. Hello Garcia. Hello Garcia. Kamusta na Hello Garcia? Kamusta na ang halalan? Garcia, hello? Baka po mapangalawahan po tayo mga kababayan. Kaya po, sana po tugunan po ng COMELEC sa lalong mabilis, mga kababayan, na madesisyonan po dahil wala naman po sa batas, sinasabi po ng PDP Laban, dahil halos po dyan ay mga abogado po. Napakarami pong abogado sa PDP Laban mga katambay. Di po ba? Kaya po dito po sa ginagawa po ng PDP Laban ay napakaganda po ito. Dahil po doon sa pinasabog po ni Attorney Harold Respicio ay talagang kakabahan ka po mga katambay. Kakabahan ka pagka hindi ka gumawa ng paraan mga katambay. Pagka sinunod mo lang na sinunod ang kagustuhan ng COMELEC, madidisgrasya po tayo mga kababayan. Madidisgrasya po tayo. Baka ma-Hello Garcia po tayo mga katambay. Hello Garcia, mga kababayan, yan po ang ating mga pambato mga katambay. Mga pambato po natin, marami po dyan, 10 po yan. Mga kababayan, 10. Yan, babanggitin po natin. Nangunguna po si Jimmy Bondoc, matambay. Attorney Jimmy Bondoc po, number 10. At number 28 po, si Senator Go. At number 34, Lambino, Attorney Raul Lambino po. Number 53, Kibuloy Apollo. At number 58, Salvador Philip. At number 22, De La Rosa Bato. At number 30, Attorney JB Hinlo. At 38, Attorney Dante Marcoleta. 56, Attorney Vic Rodriguez. At 42, Doc Marites Mata. Doc Marites Mata, mga tambay. Biruin nyo po, ilan na abogado po rito, mga kababayan? 1, 2, 3, 4, 5 po ang abogado na pambato po ng PDP Laban, mga tambay. Ang Team Duterte, 5 po. Kaya po napakahirap po yan. Napakahirap pong dayain yan mga tambay. At kasama pa si Attorney Torion, ang abogado pong magaling din po mga kababayan. Kaya po dito po mga kababayan, maging aware po tayo. Dahil nakikita po natin ay mukha po yatang gagapangin po talaga nila na talagang manalo po sa halalan mga kababayan. Dahil ngayon po, bumubuhos po ngayon. Buhos po ang pera ngayon. Binubuhusan po ng pera ngayon mga tambay. At talagang natalamak po ngayon. Talamak po ngayon ang bigayan ng pera mga kababayan. Napakarami na po nagpapatotoo. Kahit po si Mayor Magalong ng Baguio. Pinatototohanan na po. Talamak na talamak po ang bilihan daw ng boto ngayon sa atin mga kababayan. Maging matalino po tayo mga kababayan. Wag na po tayong magpabudol at magpauto. Yung pera na pinamibigay ng mga politiko, panandalian lang po yan. Pero yung gagawin po sa ating pagnanakaw ng mga yan, napakatagal na panahon po. 3 taon tayong nanakawan ng mga yan. At 6 na taon tayo nanakawan ng mga senador. Yung mga nagbabayad. At yung mga mayor na nagbabayad. Ganon din po, mga gobernador, mga congressman. Puro babawiin po yan. Mas malaki pa ang kukunin sa ating pera, mga kabayan. Isip-isip po. Panandalian lang po yan. Yung pera po na pinamumudmud nila para bilhin ang inyong prinsipyo, pwede nyo po kunin yan. Pera po ng taong bayan yan. Galing po sa buwis natin yan, mga kababayan. Pwede po natin kunin yan at iboto po natin. Iboto po natin ang politiko na makakatulong sa problema ng bayan. 3 taon po tayong dinala sa pamumulitika at dinala sa nasa 3 taong korupsyon. Mga kababayan, isip-isip po tayo. Pera lang yan. Kakapiranggot na pera yan. Kakapiraso, kakaunti na pera yan isinusuhol sa atin. Wala pang 1 linggo, todas na yan. Hindi makakaisang buwan yan. Pero yung sinasabi ko nga, yung kukunin nila, nanakawin nila sa atin, mas masahol. Nakita po natin ang ginagawa po nila. Trilyon po
Billion po. Hundred of million po ang pinag-uusapan po. Grabe po kalalaki. Samantalang ay ang babayaran lang sa dignidad mo, pinakamalaki na 1,000, 500, 5,000, 10,000 mga kababayan. Samantalang inanakawin nila daan-daang milyon, bilyon, trilyon sa loob ng 3 taon, 6 na taon. Madala naman tayo. Huwag na po tayong bumalik. Huwag na po natin dalhin sa basurahan, mga kababayan. Huwag naman po. Huwag na po tayong bumalik sa basurahan. Matakot naman po tayo. Tingnan naman po natin ang nangyari ng 6 na taon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kahit may pandemya, kahit anong sakuna, na trabaho, nakapaglingkod ng tapat, napakaraming programa, napakaraming nagawa. Eto, 3 taon, dinala tayo sa korupsyon, dinala tayo sa pamumulitika. At ano ang ginawa? Solusyon sa problema natin, mga kababayan. Dinala tayo sa napakamamahal na gastusin, bilihin, at pag minalas-malas, dadalhin pa tayo sa giyera, mga kababayan. Taste lang po tayo, mga kababayan. Taste lang po sa kahirapan. Yung pera na pinamimigay nila, kunin po natin pagka tayo sinusuhulan. Pero gamitin naman po natin ng tama yung ballpen, mga kababayan. Gamitin po natin. Wag po tayong masilaw sa pera. Kung talagang kailangan natin at talagang kailangan naman natin dahil napakahirap ng buhay, kunin po ninyo. Pero wag niyo po sila iboto. Kunin niyo po. Hindi po yan masama dahil galing din po sa atin yan. Masama lang po pagka sila'y nanalo dahil yan po ay kinuha nila sa atin, mga kababayan. Pero yung pera na yan, gamitin nyo po. Pagka sinusuhulan kayo, mga kababayan, kunin nyo. Pera po ng taong bayan yan. Ang masama lang po, sila pagka sila'y nanalo. Pero makakatulong din sa atin yan dahil pera natin yan, mga kababayan. Pero wag natin sila iboboto. Sana painggan po at gawin po sanang urgent ng Supreme Court, mga tambay. I-urgent po sana ng Korte Suprema na pigilan po ang gagawin po nila ng COMELEC na si COMELEC Chairman George Erwin na talagang 100% na talagang computer at talagang ang hindi hybrid o sinasabing gadaanin po talaga. Computerized na ang botohan, mga tambay. Pagka ang nasunod po ay kagustuhan ng COMELEC, nakakatakot po yan, mga kababayan. Nakakatakot po. Lalo-lalo po, hindi po natin kontrolado. Hindi po natin kontrolado dahil magagana po ang botohan sa mga bansa-bansa po kung saan nahandun ang ating mga OFW. Kontrolado po nila yan, mga kababayan. Mahihirapan po ang ating mga OFW na makontrol. Kaya tamang-tama po yung ginagawa po nila Atty. Torion at ng PDP Laban na talagang dapat hindi 100% na computerize ang gagamitin botohan. Kailangan hanggat maaari may kopya na parang hybrid, mga tambay. Napaka-importante po yan. Kailangan po yan ng masunod. Ang COMELEC ay dapat pong sumunod. Taong bayan po ang nasusunod, hindi po ang COMELEC, mga kababayan. Ang taong bayan po ang napaka-importante. Ang kagustuhan ng taong bayan ang masusunod, hindi po ang kagustuhan. Hindi po dapat masunod ang kagustuhan ng isang COMELEC Chairman George. Hindi po kailangan ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang masunod sa mga desisyon po ng COMELEC. Kailangan po yan, tanungin po ang taong bayan dahil taong bayan po ang masusunod dahil taong bayan po ang nagpapasweldo sa lahat ng nasa gobyerno. Di po ba, mga kababayan? Suportahan po natin, mga kababayan. Suportahan po natin ang layunin po ng PDP Laban at nila Atty. Torion. Ito po ay napakaganda pong ginawa nila. Ito po ay para sa safety po ng ating mga boto. Safety po ito.
at kailangan po natin na suportahan po sila mga kabayan. Suportahan po natin dahil po ito para po sa pagbabago ito mga kabayan. Pagka kasi nadaya tayo, dire-diretso na po tayo sa basurahan mga kababayan. Kaya napaka-importante po itong 2025 halalan mga katambay. Napaka-importante para po hindi po tayo tuluyang mapunta sa basurahan na katulad ng sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kasi pag ito po ay natuloy at nanalo po ang PDP laban, mga kababayan, kahit papaano po, hindi tayo mapupunta sa basurahan dahil maiimbestigahan na po lahat. Lahat po ng ginawa po nilang korupsyon sa 3 taon at pamumulitika, paglabag sa batas, ay maiimbestigahan na po yan. Pag nakapasok na po ang majority po ng Team Duterte, Team Sara, sa Kongreso at sa Senado. Gawin po natin yan mga tambay. Magkaisa po tayo. Mahirap na po mabudol muli. Mabudol na po tayo, pati po ang ating pong kaperahan, ang ating pera ng bayan, ay nabubudol na naman at mabubudol na naman muli pagka sila po'y nakabalik muli mga tambay. Suporta po tayo at maging matalino po mga kabayan. Maging matalino po tayo. Kunin ang pera, pero iboto po ang makakatulong sa ating bansa. Hindi natin kailangan ng mga magnanakaw, mga korap, mga walang paninindigan, silaw sa pera, silaw sa ginto, at silaw sa kapangyarihan. Bago po tayo magtapos mga tambay, shoutout po muna mga kabayan sa mga biyaya na pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po, thank you po. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Kingston 123 ng Hong Kong. Jake Yahut 4531 ng California, USA. Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarip na Amsterdam, Holland. Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta ng Korea. Lopez Ibina ng Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa ng United Kingdom. 29 Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, at Mary Tom ng Hawaii, Aloha si Mary Tom, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Macilon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Pedros, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Sonia Diaz Leonora, Sonia Diaz Liano, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, at Dorina Villa, Clara Ibarra at Luz Ferrer
Maraming salamat po mga kababayan. Shoutout po sa inyo at mabuhay po kayo at ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po kayo at ingatan nawa po. Shoutout po. At ganun din po sa ating mga kababayan sa buong mundo. Shoutout po sa mga Pilipino po sa kasulok-sulukan ng mundo. Lalo-lalo po sa mga OFW. Maging matalino po tayo at yung gagawin po natin at yung gagawin po ng COMELEC na pagboto po natin ay sana po ay maging maayos at hindi po madaya po sana ang ating boto. Maging matalino po tayo lalo-lalo po sa pagboto. Mga kababayan kong mga bayani na OFW, wag na po sana tayong magpabudol muli mga kababayan. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, wag po natin kalimutan mga kababayan na isama po sa dasal, panalangin, ang maingatan po at mabigyan po pa ng mahabang buhay at kalakasan at makabalik po sa ating bansa ng mapayapa sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. Maging matalino po tayo mga kababayan, lalo po sa pagboto. Kunin ang pera, iboto po ang makakatulong po sa ating bansa. Kunin po natin mga kababayan. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.